Sabi ni Shen Zini. Ayaw na ayaw niya sa mga mayayamang nagmamagaling. Kaya hindi ko kailanman sinabi sa kanya kung sino talaga ako. Pero matapos niyang makuha ang endorsement ng isang malaking brand, nakuhanan siya ng paparazzi na kahalikan ng isang di kilalang lalaki sa loob ng isang mamahaling sasakyan. At sinamantala na rin niya ang pagkakataon para aminin ang relasyon nila. Habang tinitingnan ko ang mga nagkalat na balita sa cellphone ko, pati na ang breakup text na ipinadala ni Shen Zini, napangisi ako ng malamig at sinabi ko sa aking sekretarya, simula ngayon, tigil mo na ang lahat ng espesyal na tulong para kay Shen Yi. Ikaw na ang magsabi sa ilang mga direktor, na simula ngayon, hindi na nila kailangang bigyan pa ako ng pabor. Pumili na lang sila ng artista sa normal na paraan. Opo, Sir Nan, sisiguraduhin kong maayos ang lahat. Makakaasa po kayo. Hindi ba't galit na galit si Shen Zini sa showbiz? Sa maduduming patakaran nito, pero ako mismo ang gumagawa ng mga patakarang iyon. Noon, kaya ko siyang protektahan mula sa mga bagay na yan. Pero ngayon, hindi na kailangan. Isa pa po pala, nagpadala po ulit ng imbitasyon ang Able. At buong puso ko kayong inaanyayahan na dumalo sa kanilang launching event. Dati, dahil alam kong darating din si Shen Zini. At ayokong malaman niya, na ako pala yung tinutukoy niyang maruming tao sa itaas ng showbiz. Tinanggihan ko ang lahat ng iyon. Dahil dito, ang chairman ng ating grupo, na siyang lolo ko, ay ilang beses akong tinawagan. Ngayon, bigla akong natauhan. Sa dami ng nasayang kong pagod, pera, at oras para kay Shen Zini. Sagutin mo na ang Able. Sabihin mong pupunta ako. Opo. Kinabukasan, inabot ko pa lang ang imbitasyon sa security sa may entrance. Nang biglang may dumagundong na sigawan mula sa likuran ko. Lumingon ako para tingnan kung ano iyon. At sakto namang nakita ko si Shen Zini na nakakapit sa braso ng isang lalaking may kintab ang buhok at maputi ang mukha. Pababa sila mula sa pulang Ferrari. Sanay na sanay niyang binabati ang media at mga tagahanga sa paligid. Ang maputi at balingkinitan niyang braso ay natural na nakakapit sa braso ng lalaking katabi niya. Para siyang isang maamong nobya, pero elegante pa ring tingnan. Pero, nang makita niya ako, biglang nanigas ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi ko siya pinansin. Tumalikod ako at pumasok sa lobby ng hotel. Habang hinahanap ko ang pwesto ko, bigla na lang sumulpot mula sa kung saan ang nobyo ni Shen Zini. At ipinatak niya ang isang card sa palad ko. Heto ang 100,000. Lumayas ka na agad. Huwag ka nang magpapakita sa akin ulit. Kung hindi, pagbabayaran mo to. O, pagbabayaran. Anong klaseng kabayaran naman ang maipapataw mo sa akin? HMPH. Ewan ko lang kung narinig mo na ang Nance Entertainment Corporation. Sinasabi ko sa'yo, malapit na akong pumirma ng kontrata sa kanila. Narinig ko kay Zini na isa ka lang daw hamak na script supervisor. Kung gugustuhin kong sirain ka, isang salita ko lang ang katapat mo. Nance Entertainment. Halos matawa ako nang marinig ko ang pangalang iyon. Hindi ba't kumpanya ko ang tinutukoy niya? Kailan ko naman siya balak kunin? Agad kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan ang sekretarya ko. Sa mga pinakabago nating kukuning talents, mayroon ba dong nagngangalang? Dito ko napagtanto, na hindi ko pa pala alam ang pangalan ng aroganteng nasa harap ko. Kaya tiningnan ko siya. Anong pangalan mo? Hindi mo man lang ako kilala. Tinatamad akong makinig sa mga Saturday niya. Yung nobyo ni Shen Zini. Ha, alam ko na po. Si Wei Dong po. President Nan, huwag po kayong mag-alala. Tinanggal ko na po ang pangalan niya sa listahan ng mga pipirma ng kontrata. At nasabihan ko na rin po ang ibang entertainment companies. Wala pong pipirma ng kontrata kay Wei Dong sa kanila. Sige, alam ko na. Pero pagbaba ko pa lang ng phone, narinig ko agad sa likod ko ang inis na boses ni Shen Zini. Nanyi, hindi ko akalain na ganyan ka pala kahambog. Gumagawa ka pa talaga ng mga ganitong kababawan. Noong tumatawag ako kanina, hindi ko naman sinadyang hinaan ang boses ko. Kaya narinig lahat ni Shen Zini. Pwede ba, tigilan mo na ako? Kung pera ang gusto mo, pwede mo namang sabihin sa akin sa telepono. Bibigyan kita, Shen Zini. Pwede ba, huwag mong masyadong isipin na importante ka. Nandito ako dahil nakatanggap ako ng imbitasyon. Ganoon lang ka-simple. Ano sa tingin mo rito, palengke? Na kahit sino pwedeng pumasok. Huwag mong sabihing sinuhulan mo yung guard sa pinto para lang makapasok ka. Hinayla ni Wei Dong ang isang waiter at sinabihan ito. Walang invitation yang taong yan. Wala ba kayong gagawin? Sir, lahat po ng bisita dito ay nakarehistro sa pangalan nila. Imposible pong mangyari yan. Sigurado pong nagkakamali lang kayo. Tama na, Nanyi. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok dito. Pero alam mo ba na bawat pwesto rito ay may nakapangalan. Mamaya kapag nagsimula na ang press conference, wala kang mauupuan. Kahit hindi ako magsalita, palalabasin ka rin ng mga organizer. Kaya payo ko sa'yo, umalis ka na.
Huwag muna, sayang naman kung papalampasin natin ang ganito kagandang eksena. Pagkasabi nyon, sumigaw si Wei Dong sa mga tao sa paligid. Halika kayo, tingnan nyo. May isang paparazzi na nakalusot dito. Ang mga tao roon ay partikular na sensitibo sa mga paparazzi. Pagkarinig nila sa sinabi niya, agad silang naglapitan. Sa isang iglap, ako ang naging sentro ng atensyon. Maging ang ekspresyon sa mukha ni Shen Zimi ay hindi na rin maipinta. Pero hindi siya nag-aalala para sa akin. Kundi nag-aalala siyang baka ibunyag ko ang tungkol sa amin. At mapahiya siya dahil dito. Kaya't buong kabaitan siyang nagsalita sa mga taong nakapaligid. Mga kaibigan, isa lamang po siyang panatikong tagahanga ko. Pakiusap, huwag niyo na po siyang pahirapan. Hayaan niyo na lang siyang umalis. Pagkatapos, muli siyang tumingin sa akin at pabulong na sinabi, Nanyi, umalis ka na. Hindi maganda kung lalaki pa ang gulo mamaya. Nanyi, hindi ba't Nanyi ang pangalan ng CEO ng Nan Group? Ang mga salita niya ay parang isang malakas na bomba, na biglang sumabog sa gitna ng mga tao. Maging sina Shen Zimi at Wei Dong sa sandaling iyon ay tumingin sa akin ng may hindi makapaniwalang ekspresyon. Parang hindi yata tama yan. Narinig ko na bihira lang dumalo si CEO Nan sa mga ganitong okasyon nitong mga nakaraang taon. Kahit ang mga paparazzi, hindi alam kung nasaan siya. Kaya imposibleng magpakita siya rito. Ang mga upuan dito ay ayon sa imbitasyon. Tingnan ninyo kung may upuan para kay CEO Nan. Para malaman natin kung impostor siya o hindi. Kasunod ng sinabi ng huling nagsalita. Lahat ay biglang nagkaroon ng sigla. At nagmamadaling naghanap sa buong hall. Hanggang sa isa-isahin nila ang lahat ng upuan. Pero hindi nila mahanap ang pwesto ko. Sa puntong iyon, nakahinga sila ng maluwag. Lalo na si Shen Zimi. Ang takot at pagdududa sa kanyang mga mata ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ito ng malamig na pakikitungo. Sabi ko na nga ba, paanong walang bodyguard si CEO Nan? Lalo na ang sekretaryo niyang si Secretary Nan. Siya ang personal na bantay ni CEO Nan. Imposibleng lumabas siya nang hindi niya ito kasama. Tila nakumpirma na nila na hindi ako ang CEO ng Nan Group. Kaya't muli akong naging isang hamak na paparazzi na pwede nilang apihin kahit kailan. Nasaan ang mga gwardya? Bilisan nyo, kaladkarin nyo palabas ang basurang to. At sa sandaling iyon, biglang may isang middle-aged na lalaking formal ang suot. Nadahan-daang bumaba mula sa ikalawang palapag. Nang makilala ng lahat kung sino ang taong nakatayo sa hagdan. Hindi nila napigil ang mapasinghap sa kaba. Sabay-sabay silang nanahimik. Ako lang ang nanatiling nakatayo roon na may ngiti sa labi. Walang kahit anong takot sa lalaking ito. Pagkababa pa lang niya ng hagdan, agad siyang sinalubong ni Shen Zimi. Tito Huang, naiistorbo po ba kayo sa ingay dito sa baba? Ang lalaking ito ay walang iba, kundi ang mismong namamahala sa Able sa buong Asia. At siya rin ang kasalukuyang financial backer ni Shen Zimi. Si Huang Wen. Nandito ako para sunduin si Direk Nan. At isa pa, hindi mo na kailangang tawagin akong Tito Huang. Mas mabuti kung Direk Huang na lang. Lumapit si Huang Wen sa harapan ko at yumuko ng malalim. Patawad po, Direk Nan. Pagkukulang ko po ito. Patawad po at naistorbo pa kayo ng ingay dito. Ang biglaang reaksyon ni Huang Wen ay ikinatigil ng lahat ng naroroon. Ilang sandali pa, natauhan si Wei Dong. Nagmamadali siyang lumapit at sinabi, Sir, baka po nagkakamali kayo ng tao. Isa lang po siyang script supervisor. Mga bulag. Sino kayo para questionin ang pagkatao ni Direk Nan? Pagkasabi niyon, sumenya si Huang Wen na lumapit ako. Nasa ikalawang palapag po ang pwesto ninyo. Nagpahanda na po ako ng salo-salo. Doon na po tayo mag-usap habang kumakain. Sige, nilagpasan ko sina Wei Dong at Shen Zimi. Sakto namang dumating ang sekretarya, Direk Nan. Naipaban ko na po sina Shen Zimi at Wei Dong sa lahat ng kanilang mga commercial activities. Nakausap ko na rin po ang mga direktor. May gusto pa po ba kayong idagdag? Palagi naman akong tiwala sa trabaho niya. Kaya sinulyapan ko lang ng bahagya ang mga dokumento. Pagkatapos ay isinauli sa kanya. Imbestigahan mo kung sino ang mga taong galing sa unang palapag. At bahala ka na kung paano mo aayusin. Sobrang kahihiyan ang dinanas ko sa baba kanina. Panahon na para pagbayaran nila lahat yon. Narinig ito ng sekretarya at malamig na tumango. Pag-akyat ko sa taas, agad na nagkagulo sa baba. Walang sino man ang makapaniwala na totoo pala ang pagkatao ko. Lalo na si Wei Dong, halos mamatay sa pagsisisi. Gusto na niyang sampailan ng malakas ang sarili niya. Pero huli na ang lahat. Nang mga sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Shen Zimi. Uliro niyang sinagot ang tawag. Agad niyang narinig ang galit na boses ng kanyang manager. Shen Zimi, sino bang kinalaban mo? Bakit ang ilang director na nakapirma na sa kontrata ay bigla na lang umatras? Kahit ang mga endorsement tumawag para kanselahin ang kontrata.
Ano na namang kalokohan ang ginawa mo? Nang marinig ang sinabi ng manager, sakalang natauhan si Shen Zini. Tapos, takot na takot siyang tumingin sa ikalawang palapag. Shen Zini, makinig ka sakin. Wala akong pakialam kung sino man ang kinalaban mo. Pumunta ka agad sa kanya at humingi ng tawad. Gawan mo ng paraan para patawarin ka niya. Kung hindi, lagot ka. Biglang pinatay ang tawag. Tuluyan nang natulala si Shen Zini. Mula nang makilala niya ako, naging napakaginhawa ng kanyang karera sa pag-arte. Halos sambahin na siya ng kanyang manager. Pero ngayon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Tuluyan na siyang nataranta. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kasabay nito, ang mga cellphone ni Wei Dong at ng mga tao sa unang palapag ay sunod-sunod na tumunog ng malakas. Nang sagutin nila ang mga tawag ng isa-isa, agad na namutla ang mga mukha nila. Ito na siguro ang pinaka-nakakatakot na tawag na natanggap nila sa buong buhay nila. Nang ibaba ni Wei Dong ang kanyang cellphone, tuluyan nang nawala ang kislap sa kanyang mga mata model. Ang pumalit dito ay ang madilim na pakiramdam na wala ng saysay ang mabuhay. Ang mga pelikulang ipinagmamalaki niya ay sabay-sabay na hold. Pati ang production team na papasukin na sana niya ay nagsabing hindi na siya kailangan. Ang mas matindi pa, tuluyan nang nauwi sa wala ang kontrata niya sa Nan Group. Dahil dito, para na ring tinapos ang kanyang karera sa showbiz. Mula ngayon, hindi na siya parte ng industriyang ito. Samantala, kasama ko na si Wang Wen na pumasok sa VIP room. Gaya ng inaasahan, may nakahanda ng isang salo-salo sa loob. Ang ikinagulat ko, mayroon ng pamilyar na taong nakaupo sa may handaan. Natigilan ako, agad kong nasabi, Dad, di ba nasa Maldives ka? Bakit ka biglang umuwi? HMP, ikaw talagang bata ka.